So ito yung pang-apat na part ng message natin na connecting people to God. Ang pamagat ng mensahe po natin na pag-uusapan ngayon ay reach out to those far from God. Sabihin mo nga sa iyong katabi, let's reach out to those far from God. Ibig sabihin ay abutin daw natin yung mga taong, sinong ating aabutin? Hindi yung mga nasa church na, hindi na yung mga ginagamit ng Diyos sa ibang church. Hayaan na natin sila doon kung sila ginagamit na ng Panginoon doon. Pabayaan na natin sila. Okay? Sabi nga ng Panginoon, ako ay pumunta dito hindi para tawagin ang mga matutuwid, hindi para tawagin ang mga banal. Pumunta ako dito para tawagin ang mga taong mga makakasalanan, para sila ay magbalik loob sa Diyos at para sila ay magsisi. Okay? Let's reach out to those far from God. Sabi po sa aklat ng Galatians, chapter 6, verse 1 and 2, basahin po natin, mga kapatid. Kung may mahulog sa pagkakasala, kayong mga ginagabayan ng Espiritu ang dapat tumulong sa Kanya. Para ano? Anong gagawin? Para magbalik loob daw sa Panginoon. Ngunit gawin niyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. Ang sabi ng verse 2, tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. So may the Lord bless His word this morning. Ang sabi po ni Paul sa mga Galatians o sa mga taga-Galatia, mga Galatian believers, sabi kung meron daw tao na mahulog sa pagkakasala, tayo daw na mga malalakas o tayo mga pinapatubayan ng Espiritu Santo ang siyang tumulong sa kanya para makapanumbalik o makapagbalik loob sa Diyos. So sa isang tao po na nahulog sa kasalanan o nagkamali o sa isang tao na napapahamak o naliligaw ng langdas, walang ibang makapagdadala sa kanya papalapit sa Panginoon kundi yung isang taong sinasamahan ng Espiritu or kinasihan ng Espiritu ng Diyos. Why? Sabi po ng Lucas chapter 4 verse 18 to 19, di ba? Sabi, the Spirit of the Lord is now upon me because what? He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to captives, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Diba? Kaya ang Espiritu ng Diyos ay ibinigay sa atin not just to feel good, hindi lang para tayo ay kiligin, masarap sa pakiramdam. Kaya binibigay sa atin ang Espiritu ng Diyos para magkaroon tayo ng lakas. Not just to fight sin and temptation, but also to help other people to find their way back to Him. To reach out those who are far from God. Para tayo ay magkaroon ng lakas, ng kapangyarihan, magkaroon tayo ng strength para yung daw pong mga tao malayo sa Panginoon ay madala natin sa Kanya. Sino ang makakatulong doon sa mga taong nahuhulog sa kasalanan at mga taong nagkamali at doon sa mga taong na-down ng kalambuhay? Walang iba kundi yung mga taong pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos. Tanungin mo yung katabi, may Espiritu ka ba ng Diyos? So, ang isang taong nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, hindi ka dapat nang huhusga sa mga taong nagkakasala. Yun lang, nagkasala ka na. Napakahina mo namang nilalang. Don't say that. Bakit? Dahil hindi mo alam yung pressure na pinagdaanan ng tao bago siya nag-fail o bago siya nahulog. Maaaring siya'y talagang napalibutan ng mga gawa ng kaaway na walang bumak up sa kanya. At kaya siya ay nag-fail o nahulog sa kasalanan. Samantalang ikaw naman ay wala nung mga panahong yun. Hindi mo nga naipag-pray hindi mo nga nakumusta, hindi mo nga na-encourage naman lamang. Kaya tayo po, na pinapatnubay ng Espiritu, kung may Espiritu ka ng Diyos, at may nalamang ka na dati mong kasamahan sa church, o sabihin natin kaibigan, o kakilala, o sinasabing isang Christian, at siya ay nag-fail, huwag mong hatulan, huwag mong husgahan. Ang gawin mo, ipag-pray mo, tulungan mo, i-encourage mo. Bakit?
Because your judgment cannot help para siya malip up. Hindi yun yung oras na para hatulan mo siya kasi wala pa naman tayo sa final judgment. Yun yung oras na kailangan mong umiksena para siya tulungang palakasin siya. Yun ang kailangan ng mga tao na napapalayo sa Diyos at nagkakasala. Yung sisihin natin ang sisihin ng isang tao ay hindi nakakatulong yun para siya mahango sa kasalanan. Baka lalo pang magre-rebelde. Baka lalo pang siya maging masama at lalo pang maging malayo sa Diyos. So, ano ang kailangan natin gawin? Kailangan tayong mag-build ng bridge para yung mga taong kangay nalulunod ay sila ay ma-rescue sila. Di po ba? Kapag yung mga nagtatrabaho sa ship or sa mga cruise ship o yung mga nagre-rescue, lalo na yan pagka summer, yung sa mga swimming pool, di ba? Diba tawag doon sa yung lifeguard, di ba? Pag may nakabantay, pag may nakitang nako, malulunod, ang gagawin niya. Lalo pang itataboy, doon ba sa malalim? Hindi, ang gagawin niya, maghahagi siya ng salbapida. O siya mismo yung pupunta doon sa pool, magdadive para kuhanin yung nalulunod o yung inaanod para hindi mapahamak. Gayon din po, tayo. Yan ang ating role. Tayo na mga niligtas, mga taong nakakilala sa Panginoon. Alam niyo yung tayo po ay sumamba, magpuri sa Panginoon, bahagi ng ating buhay. Tama lang naman ang ginagawa natin yun. Pero, kung gusto mong maging masaya ang Diyos, mapasaya, mangiti, mapangiti ang Panginoon, let's reach out those who are far from Him. Ang sabi ng Panginoon, malaki ang kagalakan na nagaganap sa langit kapag mayroong isang tao na makasalanan na nagbalik loob sa Kanya. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, nung makakilala ka kay Lord, grabe ang saya-saya sa langit. Naniniwala ba kayo? Sumaya ang langit? O lumungkot? Lumungkot ang impyerno nung ikaw ay ma-save. Pero sumaya ang langit nung tanggapin mo si Jesus as your Lord and personal Savior. So, sabi po ng Bible sa verse 2, magtulungan tayo sa pagdadala ng ating mga problema. So, ibig sabihin, lahat ng tao ay may iba't ibang mga problema. Pastor, meron nga rin akong meron nga rin akong problema. Bakit unahin ka ba po ba ang mga ibang mga tao? Dapat sarili ko muna aking unahin. Alam mo, nasubukan ko pong mag-minister sa isang taong nanghihina. Sino dito nasubukan niya na mag-minister sa isang taong nanghihina? O nag-minister kay isang taong may problema, may kabigatan, may pasanin sa buhay. At ang nangyari, may problema ka rin pala. Nag-minister ka sa isang taong may financial difficulties sa pinagdadaanan. Hindi niya alam, mayroon ka din palang pinagdadaanan. Ikaw, in-encourage mo siya, na-encourage siya. Alam mo, nung masabi yung problema niya, pareha na-solve kayo, pareha kayo lumakas. Bakit po, mga kapatid? Yun ang sabi ng Biblia, tulungan ninyo ang isa't isa sa pagdadala ng problema. Ibig sabihin, encourage one another. Kapag ka nanghihina, kapag ka naglulupaypay, kapag parang nawala ng pag-asa, sabihin mo sa iyong katabi, kaya mo yan. Magpakatatag ka. Kasama natin ang Lord. He will never leave us nor forsake us. Ganyan din ako dati. Alam niyo po, kapag ang isang sinners ay pinuntahan natin ang tamang way para po sila ay ating abutin, alam mo, ganyan din ako dati noon. Yang iyong pinagdaanan yan, dinaanan ko rin. Pero alam mo, dahil ang Diyos ay Diyos na mapagbihaya, ako'y nahango sa bagay na yan. At kung paano ako'y hinahango sa ganyang sitwasyon, naniniwala ako, kaya ka ding hanguin ng Diyos sa sitwasyon mong yan. Yung iba pong mga Christians, di ko alam kung talagang sila po ay Kristiyano, mukhang parang hindi yata nila nakikita na sila'y dating galing din laang doon sa kadiliman. Kaya kung mahusgahan nila yung mga taong nagkakamali, ay gayon na lamang. Sa mga Facebook, sa mga comment section, kung ano-anong mga comment na mga negative o mapapangit o masasamang mga salita, mga masakit na salita, ang kanilang sinasabi doon sa mga
taong nagkakamali na as if para bagang hindi sila nagkakamali. Sabihin mo sa iyong katabi, lahat tayo makasalanan. Nakaranas lang tayo ng kapatawaran. Lahat tayo marumi. Wala kang matuwid, wala kahit isa. Ang Roma chapter 3 verse 23. Walang matuwid, wala kahit isa. Romans 3:10. Walang matuwid, wala kahit isa. Romans 3:23. For all have sinned and fall short to the glory of God. So tayo lang na nandirito, kaya lang tayo luminis, ay dahil tayo ay pinatawad ng Diyos. Kung hindi tayo pinatawad ng Diyos at nilinis ng Diyos, hanggang ngayon marumi pa din ang ating buhay. Ngayon, doon sa mga taong nasa on the way pa lang ng pagbabago, on the way pa lang ng kanilang kaligtasan, ay dapat tayo ay maging merciful sa kanila. Okay, so how can we reach people or how can we reach those who are far from God? Paano ba natin tutulungan, aabutin yung mga taong wala pa sa kaharian ng Diyos? So, to become effective rescuer doon sa mga taong napapahamak, meron pong 4 na mahalagang bagay na dapat po nating i-consider at tingnan. Okay, number 1, let us see people the way God sees them. Ang pagtingin ng tao at saka ang paningin ng Diyos ay hindi magkapareho. Ibig sabihin magkaiba. Pag binasa niyo yung 1 Samuel chapter 16, verse 7, ang sabi ng Lord doon, ang kanyang pagtingin ay hindi katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na kanyuan ang tinitingnan ng tao, ang sabi ng Panginoon. Pero saan nakatingin si Lord? Sa puso. Ang tao saan nakatingin? Sa outward appearance, sa educational attainment, doon sa kanyang mga background, family background. Saan nakatingin ng tao? Sa bihis, sa suot. Kaya tayo ay naghuhusga sa kung ano yung nakikita ng ating paningin na batay lang doon sa ginagawa, sa kasalukuyan ng ginagawa ng isang tao. Hanggang doon lang yung ating alam. Pero the Lord see beyond that. Sabi doon, ngunit puso ang tinitingnan ng Diyos. God looks at the heart. Sa puso ng tao ang Diyos nakatingin, hindi sa iyong educational attainment o hindi sa iyong suot na damit. Maganda din naman yung magdamit ka dapat, no? Hindi naman si Lord nakatingin sa damit. Oo nga, pero maganda rin naman na ikaw ay maging presentable. Diyos din naman yung ating pinaparangalan at pinapupurihan. Now, ang sinasabi ko po, dapat ay yung paningin ng Diyos ay dapat yung paningin ng Diyos toward sinners, ay gayon din dapat tayo tumingin. Kung sinasabi natin that we are children of God, dapat yung ating pagtingin ay pagtingin sa mga taong makasalanan ay gayon din tayo dapat. Paano ba tumingin ang tao at paano ba tumingin ang Diyos pagdating sa kasalanan? Okay, unahin muna natin yung paningin ng Diyos. Okay? So, ito yung paningin ng Diyos toward sinners. Sabi po sa aklat ng Matthew chapter 9, verse 36 and 38, when He saw the crowds, ano ba ang tingin mo? Tayo, pag nakakita na, ano ba, ang gugulo, ingay, di ba, ganon. Pero si Lord, pag nakikita niya yung tao, sa tuwing nakikita niya yung mga tao, anong sabi niya? He had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Because of that compassion, ang sabi po ng verse 38, mag-pray kayo. Pray to the Lord of harvest. Ask the Lord of harvest, therefore, to send workers into His harvest field. Ang isang tao na full of compassion, instead na yung mga tao ay kanyang sumpain o sabihan ng kanyang masasakit sa salita,
ay kanya itong ipinagpe-pray na sana'y mamulat at mabuksan ang kanyang isip, na sana'y makakilala siya sa Panginoon. Tanungin mo nga yung katabi, ganun ba ikaw toward sinners? Sana bumuka na ang lupa at kainin na yung mga yan, mga salbahe yung mga yan. Ang iingay mag-video, okay. Ganun tayo, di ba? Ganun tayo eh. Pag may mga lasing, kung sana'y kumulog, kumidlat at tamaan na silang lahat na magkamatay na wala nang manginginom sa amin. Ganon tayo. Let's jump doon sa doon sa Luke chapter 9 verse 53, verse 51 hanggang 54. Ang nangyari kasi si Jesus, pupunta sila sa Jerusalem. Galing siya pupunta sila sa Jerusalem. Nung malapit na po sila, akit na po sila sa Jerusalem. Papunta na si Jesus sa langit. Ito yung malapit na siyang ialay pa ako sa krus. So, ngayon, pinauna ni Jesus yung kanyang mga disciples. Pupunta po sila sa Samaria. Ayaw po silang tanggapin ng mga Samaritan. Ngayon, di syempre, dahil ayaw silang tanggapin ng mga Samaritano doon, dahil pupunta sa Jerusalem, itong si John at saka si James, nagalit. At anong sabi? Lord, magpapababa na kami ng apoy dito para magkamatay na yung mga yan. Pababa kami ng apoy. Sabi niya, wag. Ano ba kayo? Nga kayong ganyan? Alam niyo po ba, that time, dahil kasama na si Jesus, di ba sabi, ano mang hingin ninyo sa Ama, ay ipagkakaloob. Anything. Alam niyo po ba na kung yung mga yon ay nag-request na bumaba ng apoy, makapagpababa sila ng apoy? Sabi ni Jesus di ba si Elijah, nagpababa siya ng apoy. Gusto nila, dalawa, dahil hindi sila tinanggap ng mga sinners. Parang ganito, nag-share ka ng Word of God. Kung ayaw niyong tanggapin ang Word of God, bahala kayo sa impyerno kayo mapunta. Hindi ganun si Lord. Ano sabi ni Jesus sa verse 55? Ngunit bumaling si Jesus at pinagsabihan sila. Hindi nyo alam kung ano ang espiritong nasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas. Kapag ang nasa puso mo toward sinners ay hatred, paghihiganti, revenge, baka hindi espiritu ng Diyos ang nasa sa iyo. Espiritu ng kaaway. Si Jesus, tinitingnan niya ang tao ay tinitingnan ng mayroong pagkahabag at pagkaawa. Kaya nga nag-pray siya Father, forgive them. Sa Lucas chapter 23 verse 34, Father, forgive them for they don't know what they are doing. Bakit? Kasi kung hindi sila papatawarin ng Diyos, ito yung nilalait si Jesus ng mga sinners. Subukan nyo na po ba sa pag-share ng Word of God ay sabihan kayo ng baliw o sira ang ulo dahil kayo nag-born again? O paano nyo po sila nire-resbakan? Sana bumuka ang lupa. Sana lindulin ang bahay nyo. Ganun po ba yun? Hindi nyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Sabi ni Jesus, dahil pumunta siya dito, hindi para ipahamak sila, kundi para maligtas. Ang ginawa nila, dinedman na lang ni Jesus. Hindi na lang nakipagtalo. Pumunta na lang doon sa ibang place kung saan ay welcome sila. Now, so there is a big difference between yung pagtingin ng tao sa isang sinners at saka yung pagtingin ng Diyos sa isang makasalanan. There's a big difference. So sabi ng Bible, sa 1 Samuel 16:7, ang tao nakatingin sa outward appearance. Si God, saan nakatingin? God looks at the heart. So, we must see people how God sees them. So, ang sabi po sa Bible, sa aklat po ng Mark chapter 6, verse 34, pagbaba daw po ni Jesus, nakita niya daw po yung napakaraming tao, and Jesus was moved with compassion and began teaching them. Nung makita niyo mga tao, nahabag siya, naawa siya, tanong kanyang ginawa? Tinuruan. O kaya halimbawa, nakita niyo mga bata, maiingay na sa inyo, ano kaya mga gulo? Naawa ka doon sa mga bata dahil hindi yata tinuturuan ng kanyang mga magulang, kaya biglang tinuruan mo. Nang mahal na mahal kita, Panginoon.
So, Jesus was moved with compassion. Kapag nakikita yung mga bata, magugulo, may ingay. Di ba sabi po ng mga Pharisee, Lord, ano ba yung mga batang yan? Ang ingay. Sawayin mo nga. Eh, yung mga bata, kumakanta, umaawit ng Hosanna in the highest. Purihin ang Diyos. Ang sabi ni Jesus, kapag yung mga bata o mga taong yan tumahimik sa pagpupuri na kanilang ginagawa sa Diyos, aba, baka bato na ang magpupuri sa Diyos. O papayag ba kayo na ang bato ang magpuri sa Diyos? So, kita nyo po yung pagtingin ng tao at saka yung pagtingin ng Diyos ay magkaiba towards sinners. Jesus was moved with compassion nung makita niya yung mga tao at kanya pong tinuruan. Kaya it is impossible to teach people na magugulo, batang may ingay, batang mga pasaway, na turuan mo sila kung wala sa iyo yung paningin ng ating Panginoon. And then aside from that, sa Matthew chapter 14, verse 14, ang sabi doon, pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. At anong sabi? He was moved with compassion and healed them. Nung makita niyo yung mga tao, naawa siya, tinuruan. Nung makita niyo yung mga tao, naawa siya, nagminister. So, it is impossible to minister other people without God's eyes in you. Kung wala sa iyong paningin ng Panginoon. Kaya yung mga kapatid natin na humahayo, bakit ba yung mga yan? Hindi natin maintindihan. Hayo ng hayo. Pati mga bata, mga ganun, tinuturuan. Ba't ganyan? Kasi po, nasa kanila yung paningin ng Panginoon. At nasa kanila din yung puso ni God. So, number one, how to reach those who are far from God. Kinakailangan, let's have an eyes of God. Let us see them. Let us see people the way God sees them. Kung paano, ano ba ang paningin ng Panginoon sa kanila? Naalala ko, noong si Jesus ay pumunta sa bahay ni Zaccheo. Diba? Sabi ng mga tao, nagbubulong-bulungan. Bakit ba si Jesus pumupunta doon sa mga makasalanan? Sometimes, iisipin ng iba, ay, ayokong pumunta dyan, baka isipin nila, kabarkada ko yan. Listen, kapag ang desire ng ating puso ay yung mga taong makasalanan, ay dalahin natin sa Panginoon, hindi tayo maapektuhan ng kasalanan ng mga tao. Kapag ang desire natin, yung taong makasalanan, ay ilapit natin sa Diyos. Kaya ka pupunta sa sinners, sa mga makakasalanan, ay dahil naaawa ka, gusto mo silang abutin at dalahin sa Panginoon. Pero, kung kaya ka pupunta sa mga sinners, ay dahil naiinggit ka sa ginagawa nila at gusto mo ring gayahin sila, ay yun po is very dangerous. Bakit? Sapagkat, hindi sasama sa iyo ang Panginoon sa ganong paraan. Pero kapag ang iyong layunin ay abutin ang mga tao at dalhin sa Panginoon, God will go with you until the end of the age. Yan ay promise ng Panginoon. At hindi ka mahahawahan ng kasalanan ng mundo habang ikaw ay nagre-rescue sa mga sinners papunta sa Kanya. Minsan naman si Jesus ay pumasok sa bahay ni Simon, si Simon the lepers. Ito po si Simon na ito, isang Pariseo siya. Ngayon, noong sila po'y nagkakainan, di kumakain si Jesus doon. Ngayon, meron pong isang prostitute na lumapit at nagbuhos ng oil doon sa paanan ni Jesus. Ngayon ay nagbulungan yung mga tao. Di ba, propeta yan? Ba't niya hinahayaan na yung isang prostitute lumapit sa kanya? Dapat hindi siya lumalapit doon. Di ba, holy siya? Ganon. Pero ang sabi ng Panginoon, siya ay pumunta dito hindi para tawagin ang mga banal, kundi para tawagin ang mga makakasalanan para sila magbalik loob sa Diyos at magsisi.
So yun yung kaibahan ng paningin ng tao at saka paningin ng Diyos. Ang Diyos, kapag ka nakakakita ng mga sinners, siya ay naaawa, siya ay nahahabag. Ang tao, pag nakakita ng mga sinners, ang prayer niya, sana bumuka ng lupa at siya kunin na siya ni Lord. Pero si Jesus ay iba. So, another thing, let's take the initiative. Let's take the initiative. Ibig sabihin, hindi po natin iintayin na yung mga sinners ay pumunta dito sa atin para sila ay kilalanin at magtanong paano maligtas. Si Jesus, mga kapatid, siya mismo ang pumunta dito sa lupa. Siya po ang bumaba. Ang sabi ng Biblia, hindi tayo ang naghanap sa Kanya, siya ang naghanap sa atin. Hindi tayo ang umabot sa Kanya, siya ang umabot sa atin. Ang mga tao ay hindi po sila kusang pupunta sa church. Si God, nung magkasala si Adan, God took the initiative. Siya yung naghanap. Siya yung humanap. Di ba? Nung dapit hapon, naglalakad siya sa halaman, ay wala si Adan. So, anong ginawa? Sabi ba ni God, bahala siya. Siya ang umalis, siya ang bahala bumalik. Ang ginawa ng Lord, nung wala si Adan, hinanap. Anong sabi niya? Tao, nasaan ka? Kaya tayong lahat, ang Diyos ay hindi titigil ng paghanap sa atin hanggat hindi niya tayo nasusumpungan. So, ngayon, ano ang dapat gawin din ng church? Ano ang ginagawa ng ating church dito sa Pangasinan? We are taking the initiative. Dati po, noon, hinihintay lang natin ang mga tao pumunta dito, nagpe-pray lang tayo, sana, may dumating. Pero alam nyo po, we are taking the initiative. Tayo ang gumagawa ng hakbang. Tayo ang pumupunta sa iba-ibang mga lugar. Tayo ay nagbubukas ng mga outreaches sa different towns, barangay, municipalities to connect people to Him. Mapapansin nyo, bakit yung iba wala dito? Bakit yung dating nakikita ko dito, hindi ko na nakikita dito? Alam nyo po bakit? Sila ho ay umalis dito, hindi dahil sila nagtampo sa akin o hindi dahil may nakaaway. Hindi ho. Bagamat may mga church na gayon. Pero dito, yung mga hindi nyo na nakikita ngayon na wala dito, alam nyo kung bakit wala na sila dito ngayon? Nagbukas na ho sila ng kanilang church doon sa ibang lugar. Para ano? Para yung mga tao doon, ipunin nila at i-connect kay Lord. Sapagat hindi naman po lahat ng tao ay madadala natin lahat dito, ang buong barangay. Kita nyo po dati yung sila Pastor Victor, yung mga relatives niya, mga kapatid niya, magulang niya. Hindi ba hinahakot niya pa dito? Kaya itong isang row na ito, itong left side ko, sa inyong right. Pag dumating ho yung mga yun, puno ho lahat yung, isang row na yun. Pamilya lahat na mga corpus. Sa dami ba lang magkakapatid? 10 yata. Tapos, puno ito, wala nang space for the beginners or for the newcomer. Sabi ko, mga sugat 2 years ago, magbukas na kayo doon, magsama-sama na kayo doon, mga taga Binmalay, usap-usap kayo, mag-open kayo ng church doon. Naku, nung mawala ho sila, doon na nga sila nag-church. 15 yata yun pag na-attend dito. Naku, ito ho, kalahating ito, parang barkong nawala ng laman. Wala lahat ng naupo dito. Tagilid, ito, punong-puno ito. Wala. Pero after a few months, years na ngayon, mga 2 years na, umaabot na ho ng 300. Pag pinagsama-sama niyo yung mga naabot na nilang mga tao na i-connect kay Lord, na-share ng Word of God, 300. Try to imagine that, kung hindi sila nag-take ng initiative, baka yung 15 pumupunta dito, baka 5 na lang. Yung 15, baka naging 2 na lang kasi tinamad na yung iba. Sa layo naman. Pero nung dalahin doon, alam nyo po, they are so very excited. Bakit? Kasi yung mga tao po ay naiilapit po nila sa Panginoon. Pati mga young people, pati mga bata. So sabi po sa Romans, chapter 10, verse 13 to 14.
Sapagkat ang lahat daw po ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Kaya lang, ang sabi ng verse 14, paano sila tatawag? Kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya. So, ibig sabihin, makakatawag lang ang mga tao sa Panginoon kung nakikilala nila ang Panginoon. Or else, baka iba yung kanilang tinatawag. Tinatawag si Kalungsod, si Sentiris, iba-iba ang mga tinatawag. Hindi ang Diyos ang tinatawag. Iba-ibang mga pangalan. So, dapat ay tawagin ng tao yung Savior. And who is our Savior? He is Jesus. Ngayon, ang sabi po sa verse 14, ngunit paano tatawagin kung hindi naman sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig tungkol sa Kanya? Kailangan may mapakinggan ang tao about Him, about God, about Jesus. At paano daw po makakarinig kung walang nag-share o walang nagsasabi o walang nangangaral. So, kaya tayo ay natutong sumampalataya sa Diyos ay dahil may nag-share sa atin ng Kanyang mga salita. May nagbahagi sa atin ng salita ng Diyos. Kaya namulat ang ating mga paningin at nabuksan ang ating isip at nalaman natin ang katotohanan. Ngayon, ay ayaw ng Panginoon na pagdating sa iyo ay maputol yung chain. Gusto ng Lord, ipasa mo yung baton ng kaligtasan doon sa mga unsaved people. Ang tanong, are you willing to pass the baton of salvation? O suluhin na lang. While there is time, habang mayroong pang panahon na magawa natin ito, let's pass the baton of salvation to our loved ones, to our friends, relatives, best friend, o kung sino man yan, o jowa mo, o kapitbahay mo. Yun ang gustong mangyari ng ating Panginoon. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 9 verse 22. Si Paul ay gumagawa siya ng way, ng paraan para makakonect siya dun sa mga tao. Sa piling daw po ng mga mahina ay nagiging parang mahina din siya. So nakikibagay siya, nakikirelate. Ibinabagay niya yung kanyang sitwasyon doon sa sitwasyon ng mga tao. Alam mo, ganyan din ako dati. Ako dati nun, ganyan din ang bisyo ko nun. Diba ganon? Sinasabi ni Paul eh. Ako dati, galit din ako sa mga nag-share ng Word of God eh. Sabi doon, sa piling ng mga mahihina, ako'y naging parang mahina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako kahit ilan lang man lamang sa kanila. Let's do our best para kahit isa man lamang, bago ka mawala sa mundo, bago dumating ang Panginoon, diba sabi, ang Panginoon ay darating, ang Panginoon ay babalik para kuhanin niya yung mga tapat na nananalig sa Kanya at isama doon sa Kanyang kaharian. Pero ang tanong, kapag ka ba nangyari ang mga bagay na yon, ang tanong, ikaw ba ay saved? Pangalawa, meron ka na bang na-save? Dapat ito. Bago mangyari ang pagbabalik ng Panginoon, una, dapat sigurado mong ikaw ay ligtas. Pangalawa, dapat meron ka rin namang nailigtas na kaluluwa. Kahit asawa mo man yan o anak mo. Ngayon, papaano mo malalaman na ikaw ay ligtas? Paano maliligtas? Pwede ba, pastor? Malaman yon? Wala naman yata makapagsasabi. Pwede po ninyong malaman. Pwede po ninyong matiyak. Paano? Romans chapter 10, verse 9 to 10. Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y namatay at muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So kung ikaw ay nanalig kay Jesus ng buong puso at tinanggap mo siya sa buhay mo at pinagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at nagbalik loob ka na sa Panginoon, believe in the Word of God, you are 100% saved. Not because of your good works o hindi dahil tumulong ka sa charity, not because of your education, or not because of your membership sa JA1. Hindi ho yun ang nagliligtas. Ang nagligtas sa iyo
ay nung ikaw ay manampalataya, tanggapin mo si Jesus. Yes, you are not perfect. Pero dahil tinanggap mo si Jesus, dun naging perfect ang buhay mo. Dahil kulang ka dati, nung tinanggap mo si Jesus, ay di nabuo ka. Ngayon, dapat sigurado mo sa puso mo na ikaw ay saved. Pag tinanong, ligtas ka na ba? Hindi yata halata sa iyong, parang hindi yata halata. Hindi, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ano ang patunay? Romans 10, 9 to 10. Dapat sigurado mo sa iyong sarili. Kasi hindi mo madadala ang tao sa kaligtasan kung ikaw mismo hindi ka sure sa iyong kaligtasan. Dapat sure mo yun. Pangalawa, ay maghanap ka din ng mga tao na gusto mong isave. Dapat meron kang target kung sino yung gusto mong isave. Unahin mo na yung jowa mo kung may jowa ka. Mahirap namang pumunta ka sa langit mag-isa lang. O kaya ang anak mo, o meron kang anak, o kaya apo, o pamangkin, o best friend. Dapat magkaroon tayo ng target na ililigtas kung sino ang gusto nating iligtas at dalahin sa Panginoon. Start with your loved ones. Umpisahan mo sa iyong mga mahal sa buhay. Ang pagre-rescue, umpisahan mo sa iyong mga mahal sa buhay, sa mga taong malalapit sa iyo. Hindi ko, Lord, dalahin mo po ako sa Amerika, dalahin mo po ako sa Afghanistan, sa Libya. Huwag mo na yun, no? Unahin mo muna yung iyong kasambahay, ang iyong pamilya. Start with your Jerusalem. Huwag ka munang pumunta into the uttermost part of the earth. Start in Jerusalem. Jerusalem is your family, your loved ones. So, let's take the initiative. Ikaw ang gagawa ng hakbang. Ikaw ang gagawa ng kilos. Ikaw ang maglalagay ng bridge para yung mga tao ay makalapit sila sa Panginoon. So, aside from that, let's express love through our action. Show love through action. Hindi lang sinasabi mo, alam mo, mahal kita, alam mo, pinagdadasal kita sa Panginoon. So, ipakita sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Hindi lang naman yung laging nagbibigay ka ng bulaklak sa Valentine para ipakita ang iyong love. Parang mas practical yata ngayon na bigas na laang. Hindi, joke lang. Bigas na may kasamang bulaklak. Pero parang maganda yata yung bulaklak na mayroong kulay blue, tapos may numero na 1, tapos 2 0 na, okay, mas maganda yon, no? So, now, what is the point? Hindi lang sabihin tayo ay mahal natin yung mga tao, tayo nagmamalasakit sa kanila. Pinapakita natin ito sa ating mga ginagawa. Sabi po sa aklat ng Jude, chapter 1, verse 21 hanggang verse 23, sabi doon, and keep yourself in the love of God. Keep yourself in the love of God as you wait for our Lord Jesus Christ in His mercy to give you eternal life. Habang hinihintay natin yung buhay na walang hanggan, yung pagbabalik ng Panginoon, habang hinihintay daw natin yun, manatili tayo sa pag-ibig. Pero paano natin i-apply yun sa ating buhay? Sabi po sa verse 22, show mercy toward those who have doubts. Sa mga taong nag-aalinlangan, sino ba yung mga yon? Yung mga taong hindi nila, minsan tinanong, kung halimbawa mawala ka dito sa mundo, alam mo ba kung saan ka pupunta? Hindi niya alam. Hindi ko nga po alam So, hindi pa sila sure. So, we have to show compassion on them. We have to guide them. Ipaliwanag natin, ipaunawa natin sa kanila paano sila maliligtas. So that they will know the truth. Malalaman ang katotohanan. Okay? Sabi, show mercy toward those who have doubts. Sabi ng verse 23, save others by what? Save others by snatching them out of the fire. Hindi naman po sila nasusunog ang bahay, pastor, tsaka wala namang apoy sa kanila Malapit nga sila sa ilog. Anong ibig sabihin ng save others by snatching them out of the fire? Alam niyo po, lahat ng mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon, they are destined to God's punishment. Sa fire, sa kapahamakan, sa apoy ng impyerno.
Pero kapag sila po ay sinira natin ng Word of God at dinala natin sa Panginoon, we are saving them and snatching them out of the fire. Kaya kung katabi mo ay yung nag-akay sa iyo sa Panginoon, pasalamatan mo, thank you. Because you snatched me out of the fire. Ano ba? Dinala mo ako sa Panginoon. Eh dahil sa impyerno dapat pupunta yan. Eh pero dahil siniran mo ng Word of God, ay di sa langit na yan pupunta. Ang hirap naman nung, o kaya magjowa kayo, o mag-asawa kayo, o kaya best friend kayo. Ikaw, nakilala mo si Lord, alam mo pala yung daan papunta sa Panginoon, tapos inilihim mo, hindi mo shinare. Tapos ngayon, dumating na yung time na nag-lapse na kayo pareho. O kaya dumating na yung final judgment, humarap ka na, sa langit ka. Tapos siya na papunta sa impyerno. Ikaw ay nasa langit. Ano sasabihin sa iyo nung iyong kaibigan? Akala ko ba friend kita? Akala ko ba best friend tayo? Akala ko ba sabi mo mahal mo ako? Kilala mo pala si Lord, di mo man lang sinabi sa akin, di mo lamang isinare sa akin. So, ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang sinasabi, kundi ito ay ipinapakita. Yes. Bakit po? Dahil po pwedeng yung ating mga mahal sa buhay, pag sinira natin sila ng Word of God, tayo ay kanilang ipe-persecute. At sabi, uy, ako nabaliw ka na dyan sa iyong mga sinasamahang yan. Di ba? May persecution. Mayroong mga negative na sasabihin ng ibang tao sa iyo. Pero dahil ikaw ay nagmamahal sa kanila, yung mga pagsubok, yung mga persecution na yon, ay you will not allow them para ma-stop ka doon sa iyong layunin na madala ang mga tao sa Panginoon. So, ang mga disciples, ang dami po nilang mga persecutions, ang dami po nilang mga trials sa pag-share po nila ng mga Word of God sa mga tao. Pero because of their love, hindi nila alintana yung mga persecution. Ma-share lang ang salita ng Diyos. We are blessed in our country. Bakit? Dahil meron tayo ditong freedom para ma-deliver ang salita ng Panginoon. Eh, sa ibang lugar, ako, puputulan ka ng ulo pag nag-share ka ng Jesus. You are blessed. No? Pero dahil maluwag dito, let's take the opportunity to bring the gospel, to share the Word of God to our loved ones. Let's take the opportunity na magawa natin yun. Okay, so, let us show our love through our action. Ang ating Panginoong Jesus, papaano niya kinonect yung mga tao? So, hindi lang niya sinabing naaawa siya doon sa mga tao. Kundi, ang ginawa niya, yung mga nagugutom, kanyang pinakakain. So, sabi po sa Mark chapter 6:37, but he answered, you give them something to eat. Bigyan silang pagkain. Dalawa yan. Dalawang may revelation dyan. Una, kung may nagugutom, di pakainin mo. Huwag kang mag-alala, the Lord will provide. Pangalawa, we have give them something to eat. Alam niyo po ba, na sabi ng Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every words that comes from the mouth of God. Kung paanong kailangan ng mga tao ang nourishment, physical nourishment. Kailangan nilang kumain. Hindi lang naman puro ayuda ang kailangan ng tao. Kailangan din po ng mga tao, higit sa lahat, ang spiritual food. Ang spiritual food ay walang iba kundi yung salita ng Diyos na i-share natin. Ano ba yung mga ginagawa niya dyan? Kayo, Bible ang Bible. May pagkain ba dyan? Wala namang nakakain dyan. Kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, tayo ay kumakain, hindi ang ating physical. Ang ating spiritual ay ating pinakakain. Matthew chapter 4 verse 4. Hindi lamang sa tinapay o natural food nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yung word that comes from the mouth of God. Ano yung word that comes from the mouth of God? The words that comes from the mouth of God brings healing, brings encouragement, brings hope, brings salvation, brings life, gives direction, brings peace. Kaya kapag ikaw ay nag-share ng Word of God, yung mga taong mga matatakutin, mga taong nababalisa, biglang nagiging peaceful sila.
Kapag ang narinig ay word that comes from the mouth of God. Pero kapag lalong nalito at lalong natakot, naku, darating na daw, may mga antikristo, mayroong mga halimaw na pitong ulo. Tapos biglang natakot nung pagkatapos mo mag-share, baka ay hindi mabuting balita ang dala mo. Takot. So, sa panahong ito, mga kapatid, ang kailangan ng tao ay encouragement. Ang kailangan ng tao ay hope. At yun ay matatagpuan sa salita ng Diyos. So, let's bring hope to those who are hopeless. So, let's show love through our action. So, kung mahal mo yung iyong kaibigan, mahal sa buhay, dalhin mo siya sa Panginoon. Ang taong nagmamahal, ayaw niyang mapahamak at mapapunta sa impyerno yung kanyang mahal. Sino dito yung may jowa na? Baka naman yung inililihim mong ikaw ina-attend sa JA1, alam mo pala ang katotohanan, kailangan pa huwag na. Hindi ako ipagtatawanan lang niyan. Hala na siya. Tapos mamaya, biglang nasa langit na tayo lahat. Siya napunta ng impyerno. Sisisihin ka pa. Bakit? Akala ko ba, mahal mo ako. Pati mo ako sinira ng Word of God. Kilala mo pala si Jesus. Alam niyo po, ang tunay na nagmamahal, i-share niyo yung katotohanan. Kahit siya'y i-persecute, kahit siya'y pagtawanan, sasabihin niya. Bakit? Kasi ayaw mong mapahamak yung tao sa impyerno. Okay, and then ulitin natin ano yung number 1? So let's see people the way God sees them. Pangalawa, let's take the initiative. Pangatlo, let's show love toward action, and then pang-apat ay let's point them God. Let's point them back to God. So kapag ang isang tao ay may problema, halimbawa ay nadidepress, ang isang tao ay merong pasanin sa buhay, meron siyang mga doubts, saan mo dadalhin? Sa inuman? Saan mo dadalhin siya? Yung isang taong hindi niya alam ang gagawin sa kanyang buhay, maraming problema, maraming kabigatan, dapat ay dalhin mo siya sa Panginoon, ilapit mo siya sa Lord. Kaya ipag-pray mo siya at i-introduce mo si God sa kanya. So, bakit? Dahil yun po yung tanging paraan para ang mga tao ay maayos ang buhay. Try to imagine, pag nasira yung iyong sasakyan, saan mo dadalhin? Hindi naman sa bakery, di ba? Pag nasira yung sasakyan mo, dadalhin mo sa mekaniko. Pag nasira yung iyong appliances, yung iyong mga electronics, dadalhin mo sa audiophile, sa electrician. Kapag nasira yung inyong mga aircon, yan, dalahin nyo kay Brad Rex yan. Ibig sabihin, sa refrigeration, doon sa nag-aayos, yung expert, doon sa expert. Sino ang expert na mag-ayos ng buhay ng tao? Sino? Si Lord. To heal the broken-hearted. So, si Lord ang expert na tagapag-ayos ng buhay, kaya dapat doon natin i-point out ang mga tao. So, si Jesus, tingnan niyo sinacrifice niya yung kanyang magandang position doon sa langit. Ang ganda ng kanyang position. Siya ay pinupuri ng mga angel, siya ay niluluhuran, wino-worship. Pero, alam niyo po, mga kapatid, iniwanan niya yung throne of heaven. Pumunta siya dito sa lupa. Para ano? Para abutin ikaw at ako at tubusin tayo sa makasalanan. Sabi ni Jesus, sa Luke chapter 15, verse 4 to 7, tingnan nyo, kung kayo, meron daw isang tupa na nawala. Di ba, yung isa nawala. Anong gagawin nyo? Di ba, iiwanan ninyo ang 99. Hahanapin daw yung isang nawawala. Alam nyo po ba, iniwanan ng Panginoon yung mga langit, iniwanan yung mga angel, iniwanan niya yung throne of heaven, pumunta siya dito para hanapin ikaw. At ang sabi ng verse 5, at kapag nakita na masaya ninyo itong papasanin, tingnan niyo yung verse 7. Pagkatapos tatawagin ninyo ang kayong mga kaibigan, mga kapitbahay, tapos kayo ay magsasaya, yun ang dinidescribe niya. Sabi sa verse 7, ganun din sa langit.
Masayang masaya sila roon dahil sa isang makasalanang nagsisi. Diba? Masaya ang Panginoon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, nung makakilala ka kay Lord, nagkaroon ng great rejoicing sa heaven. Now, aside from that, ano pa po ang kailangan nating gawin doon sa mga tao para po sila ay hindi mapahamak? Kinakailangan po na lagi natin silang ipanalangin. Let's pray for them. Bakit? Kasi po, kahit ano pong ating pagpupursige, nadalahin sila sa Panginoon. Pero kailangan po natin ng pagkilos ng Diyos, yung pangungusap ng Diyos sa kanilang buhay. So ngayong oras na ito, mga kapatid, sino yung mga tao na gusto mong dalahin kay Lord? Sino yung mga tao na gusto mong ilapit sa Kanya? Si Andrew, nung makilala niya po si Jesus, sa pamamagitan ni John the Baptist. Kasi si John the Baptist, biglang nag-share siya ng Word of God. Nung makita niya si Jesus, sabi niya, "Here is the Lamb of God." Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Pagkarinig ng dalawang disciples ni John the Baptist, sino yun? Si Andrew at si Philip. Ang unang pinuntahan ni Andrew ay ang kanyang kapatid. He pointed Peter back to Jesus. Sabi niya, nakita ko na si yung sinasabi ng kasulatan na tagapagligtas. Sino yon? Si Jesus. Tara, punta tayo. Tingnan mo lang. Nung una, kontrang-kontra si Peter. Pero nung ma-encounter niya si Jesus, na-transform ang kanyang buhay, si Peter ay ginamit ng Panginoon. At nung si Peter po ay nangaral, isang kanyang pag-share, 3,000 ang nasave. Try to imagine that. Si Andrew, inakay lang niya yung kanyang kapatid. Pero yung kanyang kapatid na inakay niya, nung mag-share, 3,000 ang nasave. Nag-share uli, another 5,000 ang nasave. Try to imagine that, hindi mo alam. Yung palang bata na aakayin mo, aakay pala yun ng maraming mga tao. Then, si Philip naman, nung ma-encounter niya si Jesus, pinuntahan niya ang kanyang kaibigan doon sa John chapter 1. Sabi niya kay Nathaniel, nakita ko nasumpuan ko ng Messiah, yung sinasabi ng Scripture na tagapagligtas. Sabi niya kay Nathaniel. Nung una si Nathaniel ayaw maniwala sa kanya. Pero ang sabi po ni Philip, come and see. Hindi natin kailangang makipag-debate sa mga taong unsaved. Ang kailangan lamang nating sabihin sa kanila, come and see. Attend lang kayo. Tingnan nyo. Because our belief, kapag sila na ilapit natin kay Lord, the Lord will touch them, the Lord will open their eyes. So, nung dinala po ni Philip, si Nathaniel, papunta kay Jesus, ang sabi ni Jesus sa kanya, mula ngayon, makikita mong bukas ang langit and you will see angels ascending and descending. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, makikita mo bukas ang langit para sa iyo. Amen? At para doon sa mga taong dadalahin mo kay Lord. Sino dito gusto niyang magbukas ang langit sa kanyang buhay? Sino dito gusto niyang mabuksan ang kalangitan? Sa mga taong nag-aakay ng mga tao papalapit kay Lord, I am telling you, laging bukas ang langit para sa inyong lahat. Kanino yon? Atin yon. Mga kapatid, let's reach out to those far from God. Masaya si Lord kapag merong makasalanan na nagbabalik loob sa Kanya. Amen? So, Father, thank you so much because you open our eyes and you allow us to see the truth. And you allow us, O God, na makilala ka namin at magpakilala ka pa po sa amin ng lubusan. Help us to experience your mighty power, O Lord. Na namin, wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Lord, hindi namin kayang i-convince ang mga tao at dalahin papunta sa inyo. Panginoon,
kami po ay nandirito at humihingi sa inyo ng lakas, humihingi sa inyo ng extra kapangyarihan, extra anointing. Give us the convincing power, O Lord, to convince others. Help us, O God, to have more testimonies na pwede naming ipatotoo, na pwede naming magamit to attract other people para mapatunayan namin sa kanilang ikaw ay mabuti. Lord, some of them, O God, will experience testimony about blessing, about provision, testimony about healing, about protection, about promotion, testimony about God's grace, O Lord, testimony about God's forgiveness, testimony about change, testimony about breakthrough, testimony about restoration, testimony about direction. Lord, ano man yung patutuong yun, Lord, naway ito'y maging useful para ito ay maging tulay para yung mga tao madala sa inyo. God, give us a courage, give us a boldness to share your word, O God, without fear. Maraming salamat po. Touch each every one of us. Ngayon, habang kayo po ay nakayuko at nakapikit, pumikit po kayo at ipapakita ng Lord sa inyo, sa inyong spiritual eyes, sa inyong isip, kung sino yung tao na inyong dadalahin sa kanyang harapan. Pwedeng kapamilya ninyo, kaibigan, close friends, or close family, yung close family nyo, o mga kliyente ninyo, or business partner, or classmates, or kung sino man, yung papasok sa inyong isip na pangalan ng tao, kung sino mang magpla-plus sa inyong paningin, habang kayo nakapikit, ipag-pray ninyo. Yes, ipag-pray nyo kay Lord sa oras na ito. Pray for them. Pray for them na bigyan tayo ng Lord ng lakas ng loob para silang lahat ay madala natin sa Kanya. Hindi natin alam paano natin sisimulan. Hindi natin alam paano natin ito gagawin, but the Lord will make a way. God will make a way to snatch them out of the fire. I-desire mo kay Lord na gamitin ka niya as an instrument. Kung dati ikaw ay nagiging instrumento para ang mga tao ay mapalayo kay Kristo, ngayon maging instrumento ka naman para ang mga tao ay madala mo sa Kanya. Yes, Lord. Father, I pray right now, release your compassion to each every one of us. Panginoon, yung pagkahabag ay ilagay mo sa puso ng bawat isa sa amin. Alisin mo po sa amin, Panginoon, ang anumang mga galit o puot o anumang mga paghihiganti. Ilagay mo sa aming puso, ang pusong mahabagin. We ask the heart of Jesus to put into our heart, O Lord, and help us to bring someone to find their way back to you, Lord. Yes, hallelujah. Ilagay po natin ang ating mga kamay sa ating puso. Manalangin po tayo, bigkasin po natin ang prayer na ito. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil ikaw ay bumaba dito sa lupa upang ako ay abutin at hanguin sa apoy ng kapahamakan. Maraming salamat po dahil hindi man ako karapat-dapat, ako ay iyong iniligtas, ikaw ay nahabag sa akin. Panginoon, maghari ka sa puso ko, iniaalay ko po sa inyong aking buhay. Manahan ka sa puso ko bilang aking tagapagligtas. At hinihiling ko rin po na gamitin mo po ako upang yung mga unsaved people ay ma-save sa pamamagitan ng aking buhay. Maraming salamat in Jesus' name. Amen. Lord, bless your people at hayaan niyo po, ilagay mo sa amin ang puso ng Panginoong Jesus at ang paningin ng Panginoon na ilagay mo din po sa amin. Sa iyo ang papuri, parangal at pagsamba at pasalamat in Jesus' name. Amen and amen.